Kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, yan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Itong pulveronic neto, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Hindi ito governed by the rules of court. Ito ay governed by the court of public opinion. Pero yung sinabi ni Presidente Duterte na may hawak ay militar, naku, loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon kung ipalalabas nila o hindi ang pulveronic video. Pero kanina, napakinggan ko naman si Maharlika. For the first time, nakita rin niya. At ang sabi din niya, lalabas yan sa takdang panahon. Kung ako si PBBM, ako talaga'y manliliit. Kasi away mo na ang dati mo ng kaaway, dahil kapag kaaway mo naman, hindi niya alam ang mga sikreto mo. Pero kung ito'y kakampi mo, naku, masakit yan dahil baka ilabas nga ang katotohanan. Ano nga ba talaga ang maging epekto ng pulveronic video kung meron man? Well, mga listeners at mga viewers, hindi ko po sinasabi na meron. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulveronic video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya niyan. Pero ang sabi niya, sigurado siya, may kopya niyan ang militar. So, unang-unang tanong is, ano bang epekto ng pulveronic video kung meron man? Pero yung sinabi ni Presidente Duterte na may hawak ay militar, naku, loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon kung ipalalabas nila o hindi ang pulveronic video. Pero ano nga bang epekto niyan? Well, una-una asahan natin na ookrayin yan ng administrasyon. Sasabihin, yan ay gawa-gawa lamang. Siyempre, nangyari na yan ganyan kay yung presidente ng Ukraine, no? Si Zelensky, na ang inaakusahan din, na pulveronic din, mantakin nyo, dalawa palang leaders ang inaakusahan. Hindi naman natin alam kung totoo hindi, no? Na pulveronic, si Zelensky at saka si PBBM. Pero, ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay naku, yung video na yan, hindi yan totoo. Yan ay gawa-gawa lamang para sirain ako. So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulveronic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya diyang video na nakuha niya. Pero yan po sa hukuman. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. Itong pulveronic neto, kung papalabas man, ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Hindi ito governed by the rules of court. Ito ay governed by the court of public opinion. Bakit parang gumagalaw yung aking ulo ngayon dito sa ating broadcast, no? Anyway, so ano sa tingin ko epekto? Well, ang epekto po niyan ay ganito. Masyasyak ang taong bayan. Kasi, bagamat lumalabas nga yung chismis na merong pulveronic, karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. So pag lumabas ang video na yan ay patunay na abay, meron ang katotohanan yung mga sinasabi ng mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit kay PBBM bago sila nagkaroon ng falling out. Alam mo, masakit yung nangyari sa gaya ni Maharlika kay PBBM. Kasi the closer you are, the more that you know about them. So yung sinasabi niya na pulveronic ang PBBM, hindi natin ma-dismiss dahil talaga namang sa mulat mula, ang magkasama at magkakampi ay si Maharlika at si PBBM. Totoo po yan. Yung mga panahon, ako yung spokesperson, hindi naman ako talaga malapit sa mga Marcoses, no? At talaga namang never ako naging malapit sa mga Marcoses. Pero noon pa mga panahon na yon, kilala ko si Maharlika bilang talagang loyalist. Kaya nga ngayon, paray ang birada niya kay PBBM. Naku, kung ako si PBBM, ako talaga'y manliliit. Kasi away mo na ang dati mo ng kaaway, dahil kapag kaaway mo naman, hindi niya alam ang mga sikreto mo. Pero kung ito'y kakampi mo, naku, masakit yan dahil baka ilabas nga ang katotohanan. Pero kanina, napakinggan ko naman si Maharlika. For the first time, nakita rin niya. At ang sabi din niya, lalabas yan sa takdang panahon. So ang unang-unang epekto, bagamat ito ay hindi hukuman, ay makikita ng taong bayan ang pruweba sa kauna-unahang pagkakataon dun sa mga paratang na pulveronic ang ating presidente. Kung lalabas nga yan. Pero ano ang gagawin ng Malacanang? Gaya na ginawa ni Zelensky. Pasisinungalingan, sabihin altered yan, hindi yan totoo, at habang hindi lumalabas yung tao na kumuha ng video, hindi dapat paniwalaan. Pero kung ako ang PCOO, I will go beyond that. Hahanda talaga ako ng complete defense. Dahil sabihin mo na nga na walang authentication yan, still, ang hinahanap ng taong bayan ay pruweba doon sa napapabalita na pulveronic ang presidente. At pag lumabas yung video na yan, yan talaga ay pruweba.
So ano maging epekto niyan? Well, legally, ang paggagamit mismo ng pulburon ay hindi naman talaga pinagbabawal kung ikaw ay presidente. Well, of course, bawal gumamit ng kahit anong pinagbabawal na gamot. Okay? So pinagbabawal ang pulburonic, so talagang yan ay hindi dapat mangyari. Pero ang sinasabi ko, walang kinalaman yan doon sa trabaho ng presidente, pero po pwede ngang maging impeachable offense yan. Bakit? Kasi nga po, ang kanyang trabaho bilang presidente ay magpatupad ng batas. At kapag siya ay gumagamit ng pulburonic at nagkaroon nga ng ebidensya na siya ay gumagamit ng mga pulburonic, ang ibig sabihin niyan, siya mismo ay lumabag sa batas. So mali sinabi ko na hindi bawal. Bawal po talaga. Ang mere possession ay bawal, lalo na pag gumamit ka. Pero sa batas natin, malambot naman ang puso kung ikaw ay user na nais magbagong buhay. So pwede naman niyang aminin kung totoo nga na siya ay pulburonic at gusto niya magbagong buhay. Well, yun, pwede siya pumasok ng rehab. Pero ano naman ang kinalaman niya sa pagiging presidente? Well, yun nga po, magiging impeachable offense siya dahil kung mapatunayan nga na gumagamit ng pulburon, yan po ay culpable violation. Hindi lang betrayal of public trust. Dahil ang betrayal of public trust po, yan ay default. Walang specific na definition yan sa ating constitutional law. Kung hindi, kahit anong bagay na magre-resulta sa kawalan ng tiwala ng taong bayan. Yung pagtataksil sa tiwala na ibinigay sa isang tao, yan yung tinatawag na betrayal of public trust. Ngayon, pag ganyan po nangyari, well, tama po, para siya mapaalis, kinakailangan ma-aprobahan ng articles of impeachment at dapat mapapunta yan sa Senado. Pero sa tingin ko, kung lumabas talaga yung video na yan, hindi na sila mag-aantay na magkaroon pa ng impeachment at ngayon pa lang, hinahawakan talaga ng presidential insan ang Kamara. Siguro, yan ang dahilan kung bakit kahit anong gawin ni presidential insan, pinalalampas ni PBBM. Kasi alam niya na habang hawak ni presidential insan ng Kamara, hindi magsisimula ang proseso ng impeachment. Pero iba po, pag nakita ng taong bayan yan, tingin ko magkakaroon ng malawakang disgusto na pati ang mga congressmen na hawak na speaker, mahihirapan i-justify kung bakit hindi sila boboto pabor sa impeachment. Kumbaga mawawalan na sila ng muka sa kanilang mga constituents. Kung sa dati-rati makakapal ang mga mukha nila, ito napakahirap na talikuran ng katotohanan na meron naman silang katungkulan na pangalagaan ng presidente ay hindi nga pulburonic. Bakit? Kasi ang epekto ng pulburonic, gumagawa ka ng mga desisyon. Kung aawayin mong China, kung ikaw ay iiyak sa Amerikano para magkaroon ng giyera sa ating bakura, no? Kung ikaw pala ay nasa impluensya ng pulburon, baka mamaya mali ang mga desisyon mo. So ngayon, kukwestiyonin ng taong bayan. O lalong, mga importanteng desisyon ng ginagawa ng presidente, pero kung siya ay nasa influence ng pulburon, nasa tama ba siyang pag-iisip nung ginawa niya yung mga desisyon na yan? Yan po yung nakasalalay. At sa tingin ko, mahihirapan ang mga kongresista na hawak ngayon ni speaker na tumalikod sa kanilang tungkulan na para mag-impeachment. Pagdating sa Senado, ay nako, napakadali na po sagutin yan. Ito yung Senado na nais buwagin ni speaker na kinakampihan ng ating Pangulo. Kaya sa tingin ko, wala na siyang pag-asa dyan sa Senado. So ang mangyari po dyan, kung hindi kusang magbibitiw ang ating presidente, mapipilitan talaga siyang humarap sa impeachment at magkakaroon ng judgment na siya ay dapat matanggal. Pero sa tingin ko naman, hindi naaabot dun yan. Kasi nandyan naman yung mga kamag-anak niya. Nandyan si dating First Lady, nandyan si Senator Amy, na siguro naman magsasalita. At kahit ano pang sabihin ni Speaker na hawak niya ang Kongreso, siyempre kahihiyan na ng pamilya Marcos yan kung maipalabas nga at mapatunayan na tama pala yung mga nagsasalita na pulburonic ang ating presidente. Ulitin ko po hindi po pa ako naniniwala dyan, wala pang ebidensya, pero yung video na yan po ay ebidensya na hindi po pwede baliwalain at ismulin ng presidente kahit ano pang gimmick ang gawin ng PCOO. Now, pero yun nga po, tingin ko naman, mananaig ang kagustuhan nila na magkaroon na lang ng damage control at tingin ko, kung lumabas yung pulburonic na yan, kusa na yan magbibitiw. Bakit? Kasi alam nila yung kasaysayan na nangyari sa pamilya nila nung minsan. Nung sila'y nagbulag-bulagan at bigimigihan dun sa gusto ng taong bayan, yan po ay nagresulta sa disgusto rin ng militar. Kasi ang militar, kaya natin kinikilala ngayon na protector of the people, talaga namang gagalaw at gagalaw yan para protektahan ng taong bayan. At kung dumating sa punto na talagang galit na galit ng taong bayan at nais nang bumaba sa pwesto ang presidente at hindi siya duminggin sa tawag ng mga taong bayan,
may posibilidad talaga na magkaroon ng malawakang pagkaaklas. At pag yan po'y nangyari, kinakailangan pumanig na ang ating mga kasundaluhan at kapulisan. Papanig ba sila doon sa kapayapaan o papanig pa sila doon sa paggamit ng dahas para mapanatili sa gobyerno ang isang gobyerno na posibleng matakwil ang taong bayan kung lumabas nga yaang pulboronic na yan. So yung pulboronic video pong yan, game changer. Pag lumabas po yan, game finished. Dahil yan po ang ebidensya na hinahanap ng taong bayan kung totoo nga o hindi na nagpapa-impluensya sa pinagbabawal na droga ang pinakamataas na opisyales sa ating bayan, ang presidente. Dahilan para siya po ay magtaksil sa tiwala na binigay sa kanya ng taong bayan. Ang tanong, lalabas nga ba ang pulboronic video? Abangan po natin kasi ang sabi ni Maharlika, baka lumabas yan ng Hunyo. Well, alam niyo naman po, yan ang hirap kapag nagsasalita ay dating malapit na malapit. Meron silang mga nalalaman na tayo mga ordinaryong mortal ay hindi natin nalalaman. Abangan na lang ang susunod na kabanata. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Carolina Abaya, resign na lang si PBBM. Magulo ang leadership niya at yung wife naman niya is the worst first lady. Pahayag naman ni Jessie Guinte, abangan ang susunod na kabanata, daming issues kay PBBM, madidismaya talaga ang bumoto sa kanya kapag lumabas ang video na yan. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Alice Aparis Seiko Tito, dapat lang talaga maipalabas na ang video, para mapatalsik na si BBM, kawawa na ang Pilipinas. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.